Hindi po ako magsisimula agad walang palakpakan. At lalong hindi po ako magsisimula agad walang sigawan. At lalong hindi po ako magsisimula agad hindi pa ako binabayaran. Saan ngayon? Sa lahat po ng magaganda, magandang gabi po. At sa mga pangit, gabi na po. Parang gusto nyo sabihin, baka umuwi ka na, ikaw lang ang pangit dito. Bago pang lahat, ay bayaan na batiin kayo ng isang magandang gabi, ng isang magandang lalaki, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y natutuwa, nalulugod na gagalak, nasisiyahan at tanging ngiti, gamit ang aking ngiping puti, may tinga nga lang ng konti. At kayo po ay nakadalawa sa ating pagdiriwang ngayong gabi. Pakitaas nga po ang kamay! Nang wala pa rito, wala na ako nagtaas. Palagay ko po ay nandirito ng lahat. Kaya naman po ako'y excited tumawid ng dagat at kayo ay makatapat sapagkat sa Sabang, Puerto Galera, ramdam kong ako'y sikat na sikat. Testing natin. Kilala niyo po ba ako? Kilala niyo po ba ako? Ano pala ate, hindi ah. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, baka po akala ninyo'y ako'y laos ng bituin. Ako po ang inyong napapanood. Bago lumipat ng ABS-CBN at sa TV5 ay manggaling, ako po ang inyong napapanood sa Itbulaga Everyday. Ako po ang inyong pambansang Bay, Alden Richards. Throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Sabi ko'y Alden, hindi Hayden. Kamukha ko po ba si Alden? Kamukha ko po ba si Alden? Pwede wow. Magkamukha naman po kami ng ugali. Taglay po namin ang ugali ng isang dakilang Pilipino, yung pong pagiging humble o yung pagiging mapagpakumbaba. Halimbawang pogi kang nilalang, mula nung isilang, huwag mo nang ipagyabang. Ako nga, tahimik lang. At saka ako po'y taong palasimba. Sa katunayan nga po, nung isang linggo, dumaan po ako ng simbahan sa Maynila. Magsisimba po sana ako. Mabuti na lamang po, maswerte po ako dahil mayroon po yatang misa, dahil may pari po sa harapan at saka may mga tao, palagay ko po ay may espesyal na okasyon. Maya-maya po, hindi pa po ako nakakapagsimulang magdasal, may pumasok pong isang babae, nagwawala, sumisigaw. Ang sabi po ng babae, itigil ang kasal, may asawa ng lalaking yan. Lahat po ng tao kinabahan, lalo na po ako, inulit pa, itigil ang kasal, may asawa ng lalaking yan. Eh ang sabi po ng pare, sige lakas mo pa, binyag to, tanga. Speaking of kasalan, totoo na po ito ha. Nung ako po ay binata, hindi pa po ako napipikot ng aking asawa, kapag ako po ay dumadalo o uma-attend ng mga kasalan, lagi po akong tinutokso ng aking mga tiyahin at mga lola. Ang laging sinasabi sa akin, uy, siya na ang susunod. Attend na naman ako ng kasal. Tutoksoin na naman ako. Sasabihin sa akin, uy, siya na ang susunod. Naiinis na po ako ng ganon. Mabuti na lamang po, nakaganti ako. Dahil nung mga sumunod na araw, may namatay kaming kamag-anak. Nakita ko po sila sa lamayan. Ang sabi ko po sa kanila, uy, sila na ang susunod. Palakpakan naman po nang di kayo sumunod. Maraming lugar na po akong napuntahan, iba't ibang barangay na nagpipiestahan. Pero ngayon ko lang napatunayan ang aking pong mapagmasdan na ang mga kababaihan sa barangay Sabang, Puerto Galera, matatagpuan ay nagagandahan. Naniwala naman. Naniniwala naman po ako dyan. Kaya ako binabati ko mga nagagandahang kababaihan dito po sa harapan, sa likuran at sa magkabilang tagiliran. Bagamat kami pong mga kalalakihan, ay malaki po ang hinanakit at sama ng loob sa inyo mga kababaihan.
Bakit po? Kasi po, lagi niyo po kasing sinasabing mga babae, palagi niyo pong bukang bibig na kapag kayo pong mga babae ay nanganganak o nagsisilang ng bata, yung pong isang paa ninyo ay nakalagay sa hukay. Tama po ba? Pero hindi nyo na po naisip na kapag kami namang mga kalalakihan ay katulong ninyong gumagawa ng bata, yung pong isang ulo namin ay nakalagay rin naman sa hukay. Palakpakan na buhay mga kalalakihan! Sa inyo po paalam, sa aming ulo, alin po ang mas delikado, paa o ulo? Kaya nga po nag-helmet pag nagmumotorsiklo. Tuloy-tuloy lamang po ang inuman. Nako, okay lang po yan dahil piyesta naman at sa lugar pong ito, isang isla o isang lugar kung saan dinarayo ng mga turista, meron pang artista, kaya naman nag-i-enjoy ang mga litratista. Huwag lang pong sosobrahan yung pag-inom. Meron po kasing dalawang magkumparing lasing galing sa inuman sa isang piyesta. Pauwi po sa kanilang tahanan isang hating gabi nang may madaanan po silang nakaipon o nakatumpok na bagay sa daan. Nagtalo po yung dalawang magkumparing lasing. Ang sabi po ng isang lasing, pare yan. Pare tayo yan. Hindi pare, cake yan. Pare sigurado ko, tayo yan. Pare cake. Pare tayo. Pang mabuti pa pare, tikman natin. Oo nga pare, tama ka. Tayo nga. Oh, sabi ko sa'yo, tayo. Mabuti na lang, hindi natin natapakan. At siyempre po, ako po ay nabusog ng tanghalian at hapunan sa aming bahay na kinainan sa bahay po ni ex-Vice Mayor Ruben Ilagan. Palakpakan naman! At mga kaida, siyempre po ay magandang gabi rin. Maraming salamat. Siyempre po, ang ating pong minamahal na punong bayan, Honorable Mayor Rocky Ilagan. Palakpakan naman. Ayan. Ang sabi po niya sa akin, lahat daw po ay kanyang gagawin para ang buong Puerto Galera ay lalo pang paunlarin. At pangako po niya sa inyo, talaga naman kayo ay laging pasasaya yung piyesta. At nakakita po ako ng maraming swimming pool dyan. Gagayahin ko po yun pag yaman ko. Magpapagawa po ako sa harap ng bahay namin ng dalawang swimming pool. Isang may tubig at saka isang wala. Yung pong walang tubig para sa mga hindi marunong lumangoy. Ako po yung sumali sa Talentadong Pinoy. Natatandaan niyo po ba yung nakasalakot? Oh, kagay! Diyos ko na, hindi mo ko hinintay. At nalipat po ng Pilipinas Got Talent, yung tumula po para kay Vice Ganda. Vice, pinanood mo ako dating mag-basketball doon sa plaza. Napansin kita sa gilid na dalang pom-pom, nag-cheer kang mag-isa. Pero nagalit ka sa akin ang hindi ako mag-shoot dahil puro ako pasa. At isa po, puro pasa. Di tulad ng mga minahal mo, puro paasa. Halos 10 million views na po yan at 7 million views naman po yung aking semifinals. At bukas po, dahil piyesta naman ngayon, manood po kayo ng pambansang teleserye ng bayan at ako po ay makikita nyo na doon sa ang probinsyano mula po bukas. So, palakpakan! Simon po ang pangalan ko doon at doon ko po kayo patatawanin ng gusto. Ang naging inspirasyon ko po sa pagsali ko sa Talentadong Pinoy dati ay ang aking yumaong ina. Akin pa nga pong naaalala nung nabubuhay pa po yung aking ina, ako po'y kumakain ng almusal isang umaga. Nagising po yung aking ina. Ang sabi ng aking ina, "Hoy anak, ang lakas-lakas mong kumain. Ang takaw-takaw mo. Hindi ka naman mautusan. Isa kang batugan." Sinagot ko na po yung aking ina. Ang sabi ko, "Ina, kapag yung baboy natin ang malakas kumain, tuwang-tuwa ka. Pero kapag ako, nagagalit ka. Sino ba talaga ang anak mo sa amin? Ako ba o yung baboy?" Pero kinabukasan po, bati na po kami ng aking ina. Ganyan naman ang mag-ina, away bate. Ako po'y nagising kinabukasan, siya po'y naglalabas sa kusina. Ang sabi ko, "Ina, ano po ba ulam natin?" "Anak, tingnan mo na lang sa rep. Wala naman po tayong rep." Di wala tayong ulam. Tag-ulan na po, tapos na yung summer, pati po yung liga ng basketball. Pero yan po'y patuloy pa rin ang pagsulong ng sports dito po sa inyong bayan. Siyempre si Mayor po ang bahala at talaga namang inyong sandigan at kaibigan, Mayor Rocky Ilagan. Alam niyo po ba kung bakit liga ang tawag sa laro ng basketball? Bakit liga? Yan po kasi ay sinasabayan din ng ligawan.
Kunwari po, magjowa, magpapaalam sa magulang, manunood daw ng liga, iba naman ang target niyan. May nakasabay po ako nung isang gabi sa Bulacan, magsyota, yung boyfriend po nanginginig, tsaka namumutla, bumulong po sa kanyang jowa, ang sabi ng boyfriend, Honey, samahan mo naman ako dun sa may sagingan, madilim do. Sumama naman yung girlfriend, dahil gumapang po ako sa damo, hindi napansin na sumunod ako. Nung akalain po ng boyfriend, dahil madilim na walang nakatingin, ang ginawa po ng boyfriend, naghubo ng short. At saka ng brief. Kaya ang sabi ng girlfriend, Honey, naghubo ka na. Maghuhubo na rin ba ako? Kaya ang sabi po ng boyfriend, bakit? Tatai ka rin ba? Gusto niyo na po ba akong tumula? Bago po ako tumula, hindi naman po sa pagmamayabang, pero ipagyayabang ko na rin, ako po ang pinakamagaling na singer sa aming lalawigan ng Bulacan. At dapat po sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime, ako po dapat ang champion dyan. Hindi lamang po ako lumaban dahil naaawa ako sa matatalong luhaan. At katulad po ng aking kaibigan na si April Boy Rihino, kalokalike sa Showtime at sa Itbulaga po, inanalo rin siya. Kaya naman dangal ng Filipino. Gusto niyo po bang mamigay din ako ng cup katulad ni April Boy? Si April Boy nanimigay habang kumakanta. Ako po, hindi pa ako kumakanta, mamimigay na ako ng cup. Palakpakan mo na! Ibahin niyo ako. Sino gusto ng cup? Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Kap! Sino ba gusto ng cup? O si Kap, baka gusto ni Kap. Okay, nako ha. Woo! Umiyak ang puso ko't sumisigaw. Woo! Wala na ha, mga idol. At para po patunayan na magaling ako sa kantahan, magko-concert po ko sa inyong harapan. 3 set po ito. Ang isang set po ay umaabot ng 1 oras. Kaya alauna na po tayo magwawakas yung Rockstar 2 na aking idolo. Mamaya ng 2:00 ang salang dito. Magko-concert muna ako. DJ, patugtugin mo nga yung aking first set. First set pa lamang po ito. Palakpakan naman. Maraming salamat po. Ay, wala kaya. Hindi ko na i-amso. Wala ka bang napapansin? Wala ka bang napapansin? Wala ka bang napapansin? Wala ka bang napapansin? May napansin ka kayo? Wala naman pala eh. Happy birthday po!